May mga kwento na nagsisimula sa katahimikan, mga lihim na matagal kinimkim dahil sa hiya, takot, at pag-ibig na alam mong mali pero pinili mo pa rin. Mga kwentong pilit mong tinatakasan pero patuloy na bumabalik sa isip at konsensya. Ito ang mga salitang mahirap aminin pero kailangang ilabas dahil minsan ang pag-amin lang ang tanging paraan para huminga muli ang pusong puno ng bigat. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pang kwento ng M2M Desires. I-share mo rin ang video na ito kung sa tingin mo ay may makaka-relate at may mapupulot na aral. Special shoutout kay Efraimi Ray Lodevico mula sa Nueva Vizcaya. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig at suporta sa M2M Desires. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po, Kuya Will. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwentong ito. Ilang beses ko na po itong sinubukang isulat, pero palagi akong humihinto. Bawat salita, parang may bigat. Bawat pangungusap, parang may kasamang takot. Paano ko ba naman ikukwento ang isang lihim na alam kong may kakayahang sirain ang lahat ng mahal ko sa buhay? Ako po si Max, 29 na taon gulang, isang accountant sa malaking kumpanya sa Makati. Sa paningin ng marami, maayos at kumpleto ang buhay ko. May disenteng trabaho, may girlfriend akong si Rose na 2 taon ko nang kasama, at close ako sa ate ko na si Patricia. Sa labas, mukhang maayos ang lahat, parang walang mali. Pero sa loob, Kuya Will, araw-araw akong nilalamon ng konsensya at kasalanan. Si Diego po ang asawa ng ate ko. Bayaw ko siya. Nakilala ko siya noong college pa lang ako. 4th year na ako noon at freshman pa lang siya sa engineering. Naging boyfriend siya ng ate ko at makalipas ang 6 na taon, ikinasal sila. Matagal ko na siyang kasama sa mga family gathering, sa mga birthday, sa mga simpleng hapunan sa bahay. Normal lang ang lahat. Bayaw ko siya. Parte na siya ng pamilya. Pero Kuya Will, ang totoo, hindi ko kailanman inasahan na siya ang magiging simula ng pagkawasak ko. Noong una, wala naman talagang espesyal kay Diego para sa akin. Mabait siya, tahimik, matipuno ang katawan dahil mahilig mag-gym. Responsable at maalaga sa ate ko. Kung tutuusin, siya ang tipo ng lalaking masasabi mong perpektong asawa, at masaya ako para sa ate ko dahil alam kong deserve niya ang 1 taon tulad ni Diego. 3 taon na silang kasal nang dumating ang pandemic. Lockdown, walang transportasyon, walang madaling mauwian. Ang bahay namin sa probinsya ay malayo at ang bahay naman nila ate sa Quezon City ay nagkaroon ng problema sa plumbing na hindi agad maayos dahil sa mga restriction. Ako naman, mag-isa lang sa condo unit ko sa Mandaluyong. Isang araw, tumawag ang ate ko. Max, pwede bang dyan muna kami ni Diego tumuloy? Wala kaming matuluyan. Saglit lang, hanggang matapos yung repair. Hindi ako nagdalawang isip. Kapatid ko siya. Bayaw ko si Diego. Wala naman akong nakitang dahilan para tumanggi. Pero Kuya Will, hindi ko alam na ang saglit na iyon ay magiging 6 na buwan. Hindi ko alam na sa loob ng 6 na buwang iyon, may mabubuong kasalanang hindi na kayang bawiin. Dahil ang totoo, Kuya Will, ako ang nag-umpisa. Ako ang umakit. Ako ang nag-test ng hangganan. At sa huli, ako ang sumira sa lahat. Kuya Will, alam mo po ba yung pakiramdam na bigla mo na lang napapansin ng isang tao kahit matagal mo na siyang kilala?
Yung parang isang araw, bigla na lang may nag-click sa isip mo at doon mo na-realize, ang gwapo niya pala. Ganoon ang nangyari sa akin kay Diego. Unang-una, napansin ko kung gaano siya kadisiplinado. Araw-araw, maaga siyang gumigising para mag-workout sa sala. Push-ups, sit-ups, resistance bands, lahat ginagawa niya roon dahil lockdown. At dahil magkakasama kami sa unit, wala akong choice kundi makita siya. Nakikita ko kung paano kumikislot ang mga braso niya sa bawat galaw. Kung paano tumutulo ang pawis mula sa leeg niya. Kung paano siya humihinga ng malalim pagkatapos ng bawat set. Sa umpisa, normal lang. Isang sulyap dito, isang tingin doon. Pero habang tumatagal, humahaba na ang tingin ko. Mas nagiging malinaw ang bawat detalye. Mas nagiging matindi ang pansin. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Max, bayaw mo yan. Tigilan mo yan. Pero Kuya Will, parang may sariling isip ang katawan ko. Parang may sarili rin itong desisyon, hiwalay sa utak ko. Dumating sa punto na sinasadya ko ng gumising ng maaga. Kunwari, para magtimpla lang ng kape. Pero ang totoo, gusto ko siyang makita. Gusto kong maupo sa sofa, may hawak na libro. At habang nagpapanggap na nagbabasa, palihim ko pala siyang tinitingnan. Isang umaga, nahuli niya ako. Max, okay ka lang? Tanong niya, pawis na pawis, nakasando at shorts. Napalingon agad ako. Ha? Oo, kuya. Nagbabasa lang. Ngumiti siya, lumapit. Umupo sa tabi ko. Amoy pawis siya pero hindi yung nakakainis. Yung amoy na masculine. Yung amoy na parang diretso ang tama sa senses ko. Anong binabasa mo? Tanong niya. Tiningnan ko ang libro. Doon ko lang napansin na baliktad pala ang hawak ko. Napakunot noo ako. Tumawa siya. Malamang. Baliktad. At sa tawang iyon, Kuya Will, biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Kasi paano ba naman, ang gwapo niya kapag tumatawa. Totoo. Walang arte. Walang tinatago. At doon nagsimula ang lahat. Doon unang nabuo sa isip ko ang isang plano. Isang planong alam kong mali. Isang planong alam kong masama. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, isa ring planong ginusto ko pa rin. Kuya Will, hindi ko ipagmamalaki ang ginawa ko. Pero gusto kong maging honest. Kasi iyon ang punto ng confession na ito. Totoo. Kahit nakakahiya. Kahit nakakadiri. Alam kong may nararamdaman na ako kay Diego. Alam kong mali. Pero sa halip na pigilan, may naisip ako. Paano kung hindi lang ako? Paano kung may parte rin sa kanya na curious? Paano kung hinihintay niya lang na may gumawa ng unang hakbang? Sinubukan kong maghanap ng mga senyales. Yung mga maliit na bagay. Yung mga tingin na tumatagal ng ilang segundo. Yung mga ngiti na parang may kahulugan. Yung mga pagkakataong magkatabi kami at hindi naman kailangan pero hindi rin siya umaalis. Isang gabi, wala si ate. Night shift, naiwan kaming dalawa. Nag-order ako ng alak, hindi beer. Yung matapang, whiskey, sabi ko. Kuya, inom tayo, bored na ako. Tumawa siya. Okay lang ba kay Patricia yan? E di wag natin sabihin. Sagot ko, ngumiti. At uminom kami. 2 baso, 3, 4. Hindi naman ganoon kalasing. Pero sapat na para gumaan ang loob. Sapat na para magsimulang mag-open up. Kuya, masaya ka ba sa buhay mo? Tanong ko bigla. Natigilan siya. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang, curious lang. Kasi minsan nakikita kita na parang ang bigat ng iniisip mo. Bumuntong hininga siya. Alam mo Migs, minsan naiisip ko kung ano pa ba talaga gusto ko sa buhay. Parang lahat ng ginagawa ko para sa expectations ng iba. Para sa pamilya. Para sa trabaho. Para sa kung ano dapat. Paano naman yung gusto mo kuya? Tumingin siya sa akin. Matagal. Yun nga eh. Hindi ko na alam kung ano. At sa sandaling iyon, Kuya Will, alam ko na. Alam ko na may parte sa kanya na naghahanap. May parte sa kanya na hindi masaya.
May parte sa kanya na gutom sa something different. Kaya sinubukan ko. Dahan-dahan. Kuya, pwede ba magtanong ng personal? Ano yun? May na-curious ka na bang something na alam mong hindi mo dapat isipin? Kumunot ang noo niya. Tulad ng tumingin ako sa mata niya. Tahimik. Tapos sabi ko, tulad ng feelings na hindi mo inasahan, sa taong hindi mo inasahan. Kuya Will, nakita ko kung paano nanlaki ang mata niya, kung paano bumilis ang paghinga niya. At alam ko na tumama ako. May tinamaan ako. Migs, bakit mo naman naitanong yan? Tanong niya, pero rinig ko ang panginginig. Lumapit ako. Konti lang. Sapat na para maramdaman niya. Kasi kuya, nararamdaman ko rin. Kuya Will, iyon ang gabi na nagbago ang lahat. Ang gabi na nagsimula ang lihim na hanggang na ngayon, dala-dala ko pa rin. Pagkatapos kong sabihin iyon, tahimik siya. Nakatingin lang sa akin. Parang nag-aalangan. Parang natatakot. Pero nakita ko rin sa mata niya ang curiosity, ang pagtataka, ang gutom. Migs, ano sinasabi mo? Tanong niya pero hindi siya umatras. Lumapit pa ako, mas malapit. Halos wala nang pagitan. Kuya, alam kong mali. Alam kong bayaw mo ako. Alam kong kapatid ng asawa mo ako. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Migs, hindi pwede. Alam ko. Pero kuya, kung sasabihin ko sa'yo na hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo, maiinis ka ba? O magre-relieve ka? Napahinto siya. Nakita ko kung paano nag-isip, kung paano nag-aalangan sa sarili, at nakita ko rin kung paano unti-unti sumuko siya sa tukso. Ako ang unang gumalaw, Kuya Will. Ako ang lumapit. Ako ang humawak sa kamay niya. Ako ang nag-test kung aalis siya o mananatili. At hindi siya umalis. Hinayaan niya akong hawakan siya. Hinayaan niya akong lumapit pa. At nung nakita kong hindi siya tumatanggi, doon ko ginawa ang unang pagkakamali. Hinalikan ko siya. 5 segundo lang. Tahimik. Walang reaksyon. Pero hindi rin siya bumitaw. At nung bumitaw ako, tumingin siya sa akin. May takot. Guilty. Pero gutom din. Max, alam nating malito. Alam ko, kuya. Pero gusto mo ba? Tahimik siya. Matagal. Tapos sabi niya, shit, oo, gusto ko. At iyon, Kuya Will, ang simula ng lahat. Nagbimbangan kami buong magdamag. Iyon ang simula ng lihim. Ang simula ng kasalanan. Ang simula ng addiction na hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang itigil. Kinabukasan, pareho kaming nahihiya. Pero alam naming dalawa, hindi iyon one-time thing. Kasi pagdating ng susunod na gabi na wala si ate, nangyari ulit. At ulit. At ulit. Walang usapan. Walang pangako. Walang tayo. Puro lihim lang. Puro stolen moments. Puro kasalanan sa likod ng taong pinakamamahal naming pareho. At ako, Kuya Will, ang nag-umpisa. Ako ang nanakit. Ako ang sumira. Kuya Will, alam mo po ba yung pakiramdam na ang lihim mo parang may sarili na itong buhay? Parang naging segunda pamilya. Parang alter ego. Isang parallel universe na kayo lang ang may alam. Ganoon ang nangyari sa amin ni Diego. 6 na buwan silang nakatira sa kondo ko. At sa loob ng 6 na buwang iyon, parang naging 2 tao kami. Sa harap ng ate kong si Patricia, normal lang ang lahat. Magaan, maayos, walang bahid ng kakaiba. Pero sa likod niya, may mundong kami lang 2 ang nakakaalam. Hindi yun araw-araw. Hindi rin lantaran. Pero tuwing may pagkakataon, nangyayari. Tuwing night shift ng ate ko. Tuwing wala siya. Tuwing malayo ang atensyon niya sa amin. At sa bawat pagtatagpong iyon, mas lalo akong nilalamon ng guilt. Pero kasabay noon, mas lalo rin akong nakakabit kay Diego. May mga gabing hindi ako makatulog. Nakahiga lang ako, nakatingin sa kisame, iniisip kung anong klase na ba akong tao.
pinapahamak ko ang ate ko. Ang taong nag-alaga sa akin noong bata pa ako. Ang taong naging sandalan ko nang mamatay ang papa namin. Ang taong walang ibang ginawa kundi mahalin ako bilang kapatid. At sa kabila ng lahat ng iyon, ginagawa ko pa rin sa kanya ang ganitong kasalanan. Pero Kuya Will, ang pinakanakakatakot sa lahat, kahit alam kong mali, hindi ko pa rin kayang tumigil. Isang gabi, biglang nagtanong si Diego, "Max, hanggang kailan natin gagawin to?" Hindi ako agad nakasagot. "Hindi ba dapat tumigil na tayo?" Dagdag niya. "Oo kuya, dapat," sagot ko. "Pero gusto mo bang tumigil?" At doon Kuya Will, tumama ang pinakamahirap na tanong. Dahil ang totoo, ayoko, kahit alam kong kailangan. "Kung kaya nating tumigil," sabi ko, "matagal na sana nating ginawa." Tumango siya. At doon ko nalaman na pareho kami. Pareho naming alam na mali ito, pero pareho rin kaming hindi makaalis. Dumating ang araw na natapos na ang repair ng apartment nila. Umuwi na sila. At inakala ko, doon na rin matatapos ang lahat. Akala ko, kapag wala na sila sa kondo ko, mawawala na rin ang tukso. Pero nagkamali ako, Kuya Will. Ilang araw lang ang lumipas, nag-text siya. "Max, pwede ba kitang makausap? Labas tayo." At lumabas kami. At nangyari ulit. Doon nagsimula ang isang pattern. Paminsan-minsan, palihim, sa labas ng unit, sa hotel, kung saan-saan basta wala ang ate ko. Basta walang makakakita, basta lihim. At sa loob ng 3 taon, Kuya Will, ganoon ang naging takbo ng buhay namin. On and off, pero hindi kailanman tuluyang natapos. Lagi kaming bumabalik sa isa't isa. Parang may puwersang humihila sa amin pabalik. Isang bagay na alam naming mali, pero hindi namin kayang labanan. Kuya Will, alam mo po ba yung sinasabi nilang move on, maghanap ka ng iba? Sinubukan ko iyon. Akala ko, kapag may girlfriend na ako matatapos na ang lihim. Matatapos na rin ang addiction na matagal ko nang kinikimkim. Nakilala ko si Rose sa trabaho. Maganda siya, mabait, at matalino. Lahat ng dapat mong hilingin sa isang babae parang nandoon na sa kanya. Nilapitan ko siya, niligawan, at ginawa ko ang lahat ng inaasahan. Bulaklak, dates, matatamis na mensahe, at effort na hindi tinipid. At naging kami. 2 taon na kami ngayon. Pero Kuya Will, ang totoo, ginamit ko si Rose bilang takbuhan. Ginamit ko siya para takpan ang tunay kong nararamdaman. Para magpanggap na normal ako, na straight ako, na wala akong lihim na tinatago. At mas masakit aminin, Kuya Will, mahal ko si Rose. Totoo yun, pero mahal ko rin si Diego. At hindi ko alam kung paano ko dadalhin ang 2 pag-ibig na alam kong hindi kailanman pwedeng magsama. Nang maging kami ni Rose, sinubukan kong iwasan si Diego. Hindi na ako sumasagot sa mga text niya. Hindi na rin ako lumalabas tuwing nagyayaya siya. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, "Max, tama na. May girlfriend ka na. May buhay ka na. Bitawan mo na." Pero Kuya Will, 3 linggo lang ang kinaya ko. 3 linggo lang bago ako tuluyang bumigay. Dahil nag-text siya, "Max, namimiss kita." At sa 3 salitang iyon, bumalik ang lahat. Ang init, ang takot, at ang gutom na akala ko ay kaya ko nang pigilan. Nagkita kami ulit at nangyari ulit. At mula noon, patuloy na nangyayari hanggang ngayon. May girlfriend na ako. May ate akong asawa niya. May mga buhay kaming dapat inaalagaan sa labas ng lihim na ito. Pero nandito pa rin kami. Nakakulong sa parehong kasalanan, sa parehong pattern, sa parehong sikreto. At Kuya Will, ang pinakamahirap sa lahat, wala pa rin akong planong tumigil. Kuya Will, alam mo po ba yung pakiramdam na parang 2 ang buhay na dala mo? Nasa umaga, iba ka. Sa gabi, iba ka. Sa harap ng girlfriend mo,
may isang bersyon ka ng sarili mo. At sa harap ng bayaw mo, may isa pang ikaw. Ganoon ang buhay ko ngayon. Dalawang mundo, dalawang mukha, dalawang pagkatao na pilit kong pinagsasabay kahit alam kong pareho silang may sinasaktang tao. Kapag kasama ko si Rose, perpekto akong boyfriend. Sweet, attentive, at laging nag-i-effort. Nagpaplano kami ng future, pinag-uusapan ng kasal, ang pagkakaroon ng anak, ang pagtanda ng magkasama. At sa mga sandaling iyon, Kuya Will, totoo ako. Mahal ko siya. Totoo ang gusto kong magkaroon ng kinabukasan kasama siya. Pero kapag nakikita ko si Diego sa mga family gathering, birthday, o kahit sa simpleng hapunan lang, bumabalik ang lahat. Ang init, ang kirot, ang sabik, at bumabalik din ang ibang ako. Yung bersyon ng sarili ko na hindi ko kayang ipakita sa kahit kanino. May mga pagkakataong sabay-sabay kaming nandoon. Si Rose, si Diego, si Ate Patricia, at ako. Nagdi-dinner, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Mukhang normal na pamilya, mukhang normal na samahan. Pero sa ilalim ng mesa, palihim kaming nagkakahawakan ng kamay ni Diego. Sandali lang, tahimik lang, walang nakakapansin. At sa sandaling iyon, Kuya Will, parang gusto ko nang sumigaw. Kasi paano ko kinakaya ang ganitong buhay? Paano ko kinakaya ang magsinungaling araw-araw? Pero ginagawa ko pa rin. Dahil mahal ko silang dalawa. Mahal ko si Rose bilang girlfriend. At mahal ko si Diego bilang kung ano man ang papel niya sa buhay ko. Isang gabi, nag-away kami ni Rose tungkol sa future. Sinabi niya, "Max, pakiramdam ko cold ka lately. Parang hindi ka masaya. Parang may iniisip ka." "Wala, Rose. Pagod lang ako sa trabaho." Sagot ko. "Sigurado ka?" Sabi niya. "Kasi Max, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Girlfriend mo ako. Dapat ako ang kasama mo sa lahat." Sa mga salitang iyon, Kuya Will, parang may tumusok sa dibdib ko. Dahil deserve niya ang totoo. Deserve niya ang lalaking buo ang loob at malinaw ang puso. Deserve niya ang taong walang tinatagong lihim. Pero hindi ako iyon. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang bitawan si Diego. Kinabukasan, nag-text siya. "Max, libre ka mamaya." At pumunta ako. At may nangyari ulit sa amin. At habang nangyayari iyon, Kuya Will, nasa isip ko si Rose. Nasa isip ko ang ate ko. At alam ko kung gaano kalaki ang kasalanang ginagawa ko. Pero kahit alam ko na, hindi pa rin ako tumitigil. Kuya Will, nandito na ako sa dulo ng kwento ko. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang lihim na relasyon namin ni Bayaw. Madalas pa rin kaming palihim na nagnanakaw ng sandali at nagtahtahlik. Mga tagpong walang nakakaalam. Mga gabing puno ng kasalanan. Pero ang totoo, wala itong malinaw na ending. Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Nakapirmi sa parehong lihim, sa parehong kasalanan, sa pagitan ng dalawang mundong hindi ko kayang pag-isahin. 3 taon na ang nakalipas simula noong ako ang nang-akit kay Diego. 3 taon na kaming ganito. On and off. Lihim, tahimik, pero tuloy-tuloy. May girlfriend na ako ngayon. 2 taon na kami ni Rose. Nag-uusap na kami tungkol sa engagement, tungkol sa kasal, tungkol sa pamilyang bubuuin namin. At alam ko, Kuya Will, deserve niya ang tamang lalaki. Ang lalaking walang itinatago. Ang lalaking buo ang loob at buo ang puso. Pero hindi ako iyon. At hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Kasi mahal ko siya, Kuya Will. Totoo iyon. Pero mahal ko rin si Diego. At mas masakit iyon tanggapin. Dahil paano mo mamahalin ang bayaw mo? Paano mo pipiliin ang taong alam mong hindi mo dapat piliin? Paano mo dadalhin ang isang lihim na alam mong kayang sumira ng buong pamilya? Minsan, tinanong ko si Diego, "Kuya, hanggang kailan natin ito gagawin?" Hindi siya agad sumagot.
Hindi ko alam, Max. Sige na nga, hindi ba dapat tumigil na tayo? May girlfriend na ako. May asawa ka. May mga buhay tayong kailangan protektahan. Alam ko, sagot niya. Pero Max, kung sasabihin kong tigilan na natin, kaya mo ba? At doon ako natahimik. Dahil ang totoo, Kuya Will, hindi ko kaya. Ako ang nag-umpisa nito. Ako ang nang-akit. Ako ang sumubok sa hangganan. Ako ang nagbukas ng pintong alam kong hindi na kayang isara. At ngayon, nandito kami. 3 taon na ang lumipas, pero pareho pa rin. Walang plano, walang direksyon, walang malinaw na wakas. Natatakot ako, Kuya Will. Natatakot ako na isang araw mahuli kami. Natatakot ako na isang araw mawala si Rose, mawala si ate, mawala ang pamilya. Pero mas natatakot ako sa sarili ko. Dahil kahit alam ko ang lahat ng ito, kahit alam kong mali, kahit alam kong may masasaktan, patuloy pa rin ako. Bumabalik pa rin ako. Pinipili ko pa rin ang lihim. Hindi ko alam kung deserve ko pa ang kapatawaran. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong maging masaya. Ang alam ko lang, dadalhin ko ito habang buhay. Ang lihim, ang guilt, ang takot, ang kasalanan. Dahil ako ang nagumpisa. Ako ang nang-akit. At ako rin ang patuloy na bumabalik. Ito ang lihim ko. Ito ang lihim namin. At mukhang habang buhay naming dadalhin. Salamat po sa pakikinig, Kuya Will. At sana, sa mga makakarinig nito, huwag ninyong gagayahin ang ginawa ko. Dahil ang lihim, Kuya Will, hindi nagdadala ng tunay na saya. Takot lang. Guilt lang. Isang buhay na hindi mo alam kung paano mo haharapin araw-araw. Pero sa ngayon, nandito pa rin ako. Patuloy pa rin. At hindi ko pa rin alam kung kailan ito matatapos. Salamat sa pag-share ng kwento mo, Max. Alam kong hindi madali ang pag-amin ng ganitong lihim, lalo na sa sarili mo at higit pa sa mundo. Habang nakikinig ako sa kwento mo, ramdam ko ang bigat, ang guilt, ang takot. Pero ramdam ko rin ang pag-ibig na pilit mong ina-acknowledge kahit alam mong mali ang paraan. Max, ang totoo, hindi kita huhusgan. Hindi iyon ang trabaho ko. Ang trabaho ko ay makinig at magbigay ng payo na sa tingin ko ay makakatulong sa'yo. Alam mo, Max, ang lihim ay parang sugat na hindi mo pinapatuyo. Habang tinatakpan mo, lumalaki, dumudugo sa loob, at kahit anong gawin mo, patuloy kang nasasaktan at sinasaktan mo rin ang ibang tao. Hindi ko sasabihing madali ang solusyon. Wala namang madaling solusyon dito. Pero kailangan mong pumili, Max. Hindi pwedeng habang buhay kang nakabitin sa dalawang mundo. Hindi pwedeng habang buhay mong sasaktan si Rose, si Patricia, at maging si Diego. Tanungin mo ang sarili mo. Mahal mo ba talaga si Rose? Kung oo, deserve niya ng totoo. Deserve niya na malaman kung sino ka talaga, hindi yung bersyon mo na puno ng lihim. Mahal mo ba talaga si Diego? Kung oo, tanungin mo, ano ba talaga kayo? At handa ka bang i-risk ang lahat para sa relasyon na hindi naman pwedeng magbunga ng kinabukasan? At handa ka bang tanggapin ang consequences, anuman ang piliin mo? Max, ang pinakamahirap na katotohanan. Hindi mo pwedeng mahalin ng buo ang dalawang tao kung ikaw mismo ay hindi buo. Kailangan mo munang malaman kung sino ka. Ano ang tunay mong nararamdaman? Ano ang tunay mong gusto? Masakit marinig, pero kailangan mong bitawan ng isa. O kailangan mong bitawan ng dalawa. Kasi ang ginagawa mo ngayon, Max, hindi pag-ibig, pananakit. Sa mga nakikinig sa M2M Desires, ito ang ating natutunan mula sa kwento ni Max. Ang lihim ay hindi pagtatago ng pag-ibig. Ang lihim ay pagtakbo sa katotohanan. Oo, minsan kailangan nating magtago dahil takot tayo. Takot sa judgment, takot sa consequences, takot na tanggapin kung sino tayo.
Pero ang pagtakbo sa katotohanan lalo lang nakakasakit. Hindi lang sa sarili kundi sa mga taong mahal natin. Ang totoong kalayaan ay nanggagaling sa katapangan na harapin ang totoo kahit nakakatakot. Hindi ibig sabihin na kailangan mong magsalita ngayon, pero kailangan mong simulan ang pagtanong sa sarili. Kailangan mong simulan ang pagharap sa mirror at tanggapin kung sino ka at kung ano ang tunay mong nararamdaman. At tandaan, ang pagmamahal, kung tunay, hindi dapat nakakasakit ng paulit-ulit. Sa mga listeners ng M2M Desires, tanong ko, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Max? May payo ba kayo para sa kanya? Nakaranas na ba kayo ng katulad niyang sitwasyon? Paano ninyo hinarap ang inyong sariling lihim? Mag-comment sa baba. Share your thoughts. Share your stories. Kasi dito sa M2M Desires, lahat tayo ay may kwento at lahat tayo ay natututo mula sa isa't isa. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Salamat sa patuloy na suporta sa M2M Desires. Kung may kwento ka ring gusto mong i-share, anonymously o hindi, message us. Dahil ang kwento mo mahalaga. Ang boses mo kailangan marinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang kwento ng pag-ibig, lihim at katotohanan. I-share ninyo rin ang video na ito kung sa tingin ninyo ay may makaka-relate o may matututunan. At sa mga nakikinig ngayon, tandaan, ikaw ay hindi nag-iisa. Kahit ano ang lihim mo, kahit ano ang dinadala mo, hindi ka nag-iisa. Hanggang sa muli, ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires kung saan binibigyang boses ang mga kwentong kailangan marinig. Ingat mga ka-desires at sana mahanap ninyo ang lakas na harapin ang inyong katotohanan.